Pag-usapan naman po natin mga kababayan, itong panibagong isasampang kaso ni dating Senator Antonio Trillanes Deport. Napakadaming bala ni Antonio Trillanes mga kababayan. Grabe naman. Etong si Digong at si ang kanyang girlfriend na si Bongo hindi na magkanda o gaga. Nagpapayatan na dahil sa tadtad ng kaso. Mga kababayan, matapos ang 6.6 billion plunder case na mga kontrata na nakuha ng pamilya ni Bongo nung panahon ni Duterte, ngayon naman ay panibagong kaso. Mga kababayan, na ang usapan po ay tungkol dito sa pre-gate deal. Tama ba ako ng basa dito? Hindi ko kasi makita kanina kung tama ako ng pagbabasa. Hindi ko makita sa Google mga kababayan. Pasensya na kayo ha. Ayan, pre-gate deal. Ang pre-gate mga kababayan ay parang barkong pandigma. Diba? Barkong pandigma natin. So ayon dito sa balita, former Senator Antonio Sonny Trillanes, after filing plunder cases against former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Bongo at the Department of Justice in Manila on July 5, 2024. So matapos nga yan mga kababayan, di ba? After filing plunder and graft complaints with the Department of Justice, former Senator Trillanes said he's preparing file other charges against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. According to Trillanes, the new complaint is related to a controversial pre-gate deal during the Duterte administration and will be filed at the appropriate time. Talagang nung nakaraan nakita ko yung yung compilation ng papel, talagang libo-libo na papel yung di ba? Talagang gaano ka taas ata yun. Talagang pinaghandaan ni Trillanes. Ngayon mga kababayan, kailangan talaga na magkalap ng iba't ibang dokumento. So malapit-lapit na rin yan. Si Duterte at si Bongo din. Yan at mga ibang mga kapartner nila sa Department of Defense. Patay. Eto na. Baka mamaya magkakalaglagan na to. Sino ba dati ang Department of Defense? Si Anyo ba mga kababayan? Hindi ko na maalala kung si Anyo dati sa Department of Defense. We need to gather various documents. It is almost ready. This involves Duterte and Bongo and their other partners in the Department of Defense. Patay. Sino yung mga tao dyan sa Department of Defense? The Pre-Gate Acquisition Project worth of 15.7 billion. Grabe naman ito. Hindi na nagkasya sa 6.6 billion pesos. Eto, 15.7 million. Talagang hindi sila patatalo sa 51 billion ni Pulong. Hay nako, involved the purchase of warship. Ito nga mga kababayan, warship for the Philippine Navy. It began during the administration of the late former President Benigno Aquino III and continued during the Duterte administration. Ang nangyari, ito raw, binili natin, nanalo yung isang contractor sa isang bidding at specific yung mga terms of preference kung ano ang mga nakalagay doon. Pero nung naupo na sila Duterte, binago, ginawang mga segunda klase. Kumbaga, hindi na yung mga nakasaad, patay. So, kumbaga, ang lumalabas dito ayon sa aking pagkakaintindi, yung binili nila na to, 15.7 billion, first class, brand new. Diba? Brand new yung mga warships na kinuha. Yun yung nakalagay doon sa kontrata. Pero nung si Duterte na ang nakaupo, segunda mano na mga kababayan, second hand. Alaka. Nako, grabe yan ha. Talaga naman, napakatindi naman. Talaga naman. Kaya siguro mga ka-GP, naalala nyo, 'di ba, naglabas ng administrative order itong si
dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag niyong titingnan ang salin namin, bawal. Hindi na yan for public consumption. Hindi na yan magiging subject for public scrutiny kasi pinagbabawal ko na. Diba? Tama, Mama Angela Hero. Dapat ito yung mga pinag-uusapan. Hindi yung puncher hole na putsak na yan. Picture lang. Photocopy. Tapos naniwala itong si Bato. Eto, maliwanag oh. Sinasabi dito, again, si Trillanes hindi yan maglalabas without the proof, without the evidence, diba? Sabi niya, ginather niya lahat ng mga evidences dito, mga kababayan, para ilabas ito. So, ipapile nila ito sa tamang pagkakataon. Magantay-antay lang tayo. Oh, matindi. Siguro ano kayang itsura ng, kaya siguro yung mga warship natin, mga kababayan, siguro ang itsura niyan mga tawag dito, kalawangin na. 'Di ba? Sabi rito, what happened was we brought the ships a contractor won the bid with a specific term of preference, but then Duterte took office, they changed it to second-rate specification. Second hand nga. He said that Navy officials were forced to accept the new terms. Wow! Nang hindi tinanggap yon ng flag officer in command, tinanggal sa pwesto ni Duterte. Patay! So, parang by hook or by crook, tanggapin mo or else ikaw ang tatanggalin. Si Teddy Locsin ba? Teka lang, hanapin natin. Defense Secretary. Of Duterte. Si Lorenzana, mga kababayan. Si Lorenzana. Ay, nako. Alam nyo, talagang sila-sila lang din yung may kinalaman dyan sa ano eh, di ba? Dyan sa yung secret agreement. Oh, si Lorenzana ito. Delphine Lorenzana. Ayan. Paktay. Oh. Ako, Trillanes. Ang galing mo talaga, Trillanes. Iba ka. Tinanggal, mga kababayan. Sino kaya yung dati na yan na officer? No? Navy official, tinanggal. Tapos tinanggal, Navy official, tinanggal dahil hindi tinanggap yung mga kakalawangin, segunda manong mga warship natin, tinanggal. Saka siguro nagsipasok nung tinanggal to, saka naman nagsipasok yung ilan ba yon, mga kababayan? Yung mga Chinese, nakalimutan ko na yung terminology na ginagamit nila, yung mga nakapasok na Chinese dyan sa atin, di ba? Ay nako, ang dami talagang kalokohan sa panahon ni Duterte. Dahil doon, worth of 1.4 billion ang dagdag na kinita ng mga nasa likod ng pagmaniobra na iyon. When the flag officer in command refused, Duterte removed him and appointed someone would sign. Because of the maneuver, those behind it earn an additional 1.4 billion. Frigate issue, was Duterte's special assistant at that time denied any involvement in the allegedly anomalous project when the issue first hit headlines in 2018. Nako, dapat pala, sorry kasi medyo nung tinapik natin, nag-live na tayo kanina, hindi ko masyadong nakuha yung ibang mga detalye. Pero sa susunod titingnan natin to kasi na-headline din pala nung 2018. He said then that he had only passed along a letter that a South Korean firm sent to the office of the president of the deal for a combat management system for the frigates. Duterte later said that he had given the letter to forward to the Department of National Defense, which then sent it to the Philippine Navy leadership.
Vice Admiral Ronald Joseph Mercado, the Navy chief who was removed. Siya pala yung ni-remove, mga kababayan. Eto na yon, Vice Admiral Ronald Joseph Mercado. Ito yung tinanggal, ha, kasi hindi tinanggap yung second hand from the post in the relation to the project. Told a Senate hearing that Go never approached me to inquire about the frigate acquisition project. Neither did he make any form of communication to influence my decision making on the deal. Patay. Hay nako, mga kababayan, eto na tayo, 'di ba? So ayan, sana as soon as possible maisampa na yung kaso na yan ni dating Senador Antonio Trillanes para talagang matuluyan na, hindi makatulog tong si Bongo at si Duterte. Puro kalokohan, mga kababayan. Biruin nyo, hindi tinanggap ng Navy officer, tinanggal sa pwesto. Wala talagang matino. Akala ko ba napakatino ng best president ever nyo? Puro pala pagbabalat kayo Diba? Sabi ni Patrick Lopez, sleeper cells ata yun, Go Philippines. Hindi sleeper cells. Ano sila? Hindi po yun yung sinasabi ko. Basta mga officer doon sa... Nakalimutan ko talaga yung terminology na yun Hindi ko alam kung parang 30 plus sila. 30 plus o around mga ganon na nakapasok o tama ba ako? Mamaya, maalala ko rin yun, mga kababayan. Basta may force, meron siyang ganon. May force sa pangalan. Sabi ni Mobile Lee, in the time of PRRD, the external debt rose to 7 trillion when he used only 550 billion of that debt in responding the pandemic. Nasaan kaya napunta yung iba, di ba? Hindi po infiltrators. Hindi yan yung tawag doon. Basta nakapasok sila dyan sa natin, dyan sa ating sa mga Navy, mga kababayan. Basta may force sila sa pangalan. Nakalimutan ko talaga kung ano, medyo nagiging makakalimutin tayo, no? Elite force hindi elite force. hindi rin elite force. Basta maalala ko yan, sabihin ko pag sa susunod. O mamaya after ng live natin, isi-search ko nga. Nakalimutan ko yung pangalan 'Di ba? Basta nakapasok yan sila na puro Chinese. Which supposedly not, mga kababayan, hindi dapat papayagan yan kasi may mga external matters or internal matters tayo na pinag-uusapan na hindi pwedeng makalabas. Kaya siguro nagtataka tayo yung ating mga ginagawang mga operation dyan sa West Philippine Sea, madaling nakakalabas, madaling nalalaman ng China. 'Di ba? Dahil merong mga tao, mga Chinese official, 'di ba? Na nandyan po sa ating sa Navy, mga kababayan. Ayun, thank you so much, Mobile Lee. Auxiliary Force. Thank you. Auxiliary Force, tama. 'Di ba? Yan 'yon. Mga kababayan. So, dinidikit ko lang na parang nung tinanggal ito yung officer na hindi tinanggap yung parang 'di ba? Parang related Nakapasok to mga Chinese na to sa auxiliary force, which definitely not. They shouldn't. 'Di ba? Hindi po dapat sila diyan makapasok dahil mayroon tayong mga external matters na tayo lang dapat na nakakaalam. At syempre, matataas yun na official din yung auxiliary force at may hinala nga diyan yung ating pamahalaan na yung member ng mga auxiliary force na yan, mga kababayan, ay matataas din ang kanilang mga pwesto sa gobyerno o sa military ng China. 'Di ba? Thank you so much, Mobile Lee. Rolly Reyes, Matit Milo, Auxiliary Force. Thank you. 'Di ba? Alam niyo, ang tatalino nyo, sa totoo lang. Ang tatalino nyo. Yeah? Pero again,
At least ngayon, nakikita na natin, pwede natin isampal sa mga DDS. Hoy, hindi totoo na matino sa panahon ni Duterte. Ang daming kalokohan, no? Ang daming mga kabaliwan na nangyayari. Biruin nyo, 15.7 billion. Nestor Magkalaeng. Oh, ayan, nag-subscribe na ako basta pro admin tayo. Marcos supporter ako. Thank you so much po, Nestor Magkalaeng. Mobile, hindi ko sinabing si Guwaping is part of auxiliary force. Hindi ko po sinabi yun. Ang sabi ko, nung panahon na ni Duterte, di ba? Merong mga auxiliary force na nakapasok dito. Member ng auxiliary force ng mga Chinese. Yan ang sabi ko. Panahon ni Duterte yon, nalaman lang ng mga auxiliary force ng mga to nung panahon na ni Pangulong Bongbong Marcos kaya pinagtatanggal. 'Di ba? But I did not say na Guwaping is part of auxiliary force. Wala po akong sinabing gano'n. Baka nalito lang po kayo. Wala po akong sinabing gano'n na Guwaping is member of the auxiliary force. Wala po. Ang sinabi ko, there are Chinese nationals, 'di ba? Who joined the auxiliary force because of the Duterte administration. Yun po yung sinasabi ko.